Sa bidyong ito naman, tuturuan ko kayo ng averaging using balancing method. No need to use calculator. Ito yung ating first set. Halimbawa, kukompute natin ang average ng first, second, third, and fourth quarter. Lalo na sa mga teachers ngayon na magko-compute talaga ng grade sa kanilang card. First set natin, paano kapag ganito? Lahat 78. Ano ang magiging average nito? Tama, same lang din. Average nito ay 78. Second set natin, dalawang 75, dalawang 76. Ano naman ang average nito? Tama, 76 kung ano yung pinakamalaki sa dalawa. Next set, dalawang 76, dalawang 78. Ano naman ang average nito? Since they are said to be two consecutive even numbers, from 76 to 78, ang magiging average nito ay yung kanyang midpoint value. Ano yung midpoint value ng 76 at 78? Ang sagot, 77. Next set, paano naman to? Tatlong 75, isang 76. Since magkasunod na number ang 75 to 76, ang magiging average nito ay kung ano yung pinakamaraming number. Okay, ang average nito ay 75. Next set, paano naman kapag ganito? Tatlong 78, isang 76. Okay, kahit hindi sila magkasunod, kasi mataas pa rin ang value ng 78. Halimbawa, bawasan natin ang isa yung 78, idadagdag natin sa 76, magiging dalawang 78, dalawang 77. Kaya ang average pa rin ito ay 78. Sunod na set, paano kapag magkakasunod naman? Lalo na kapag inarrange mo from lowest to highest. 78, 79, 80, 81. Ang average nito ay yung pangatlong number, which is 80. Pero, ang midpoint value nito ay nakadecimal, 79.5. Pag ni-round off mo, 80 pa rin ang average nito.